So, magandang umaga sa inyong lahat. So, kompleto na ba tayo? Yes. So, maraming salamat sa inyong pagdalo sa araw na ito dahil halaga ang ating pag-uusapan. So, bago yan, nais ko muna na magkaroon tayo ng panalangin. So, Honorable Salsa, maaari mo bang pamunahan ng panalangin? Usita yun. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, gabihan mo kami sa araw na ito at salamat sa pagkakataon na ibigay mo sa amin. At sana bigyan mo kami at gabihan mo kami sa aming pagpupulong na magiging mahusay ito. Amen. Amen. Mga Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kasi upo na. So, ang unang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagpili ng ating tema dahil we can proceed to our other plans kung hindi muna tayo pipili ng ating tema. So, mayroon ba kayong may babahagi or any suggestion for our possible theme? Madam Chair, maaari po ba ako mag-suggest para sa ating tema, All ears, Honorable Humay. which is kabataan sama-sama sa pagbabago? So, magandang suggestion na yun na ibigay sa Honorable Humay. Ngunit, gusto kong malaman kung bakit yan yung napili mong tema. Para sa pagtutulungan ng mga kabataan sa pagharap ng hamon at pagsubok. So, I agree with her, Madam Chair, kasi ito ay nagpapakita ng pag-cooperate ng mga kabataan para sa pagbabago. At ito din ay makatutulong sa ating linggo ng kabataan dahil ito ay like magkakaroon ng cooperation at pakikipag-usap or interaction ng mga kabataan. So, mapag-uusapan nila ang kanilang plano tungkol sa pagbabago. Okay. Maganda. Meron bang hindi sang-ayon sa inyo sa kanilang nabigay na tema? Or meron ba kayo any idea pa sa ating tema? Madam Chair, what if ang kabataan pag-asa ng bayan na lang? Madam Chair, yes, I propose to choose the Kabataan ng Pag-asa ng Bayan as a theme kasi nagbibigay ito ng papel sa kabataan, nagbibigay diin ng papel sa kabataan sapagkat ito bilang pag-asa ng bayan, ang kanilang potensyal na magdala ng pagbabago sa lipunan ay mahalaga talaga. So, I suppose that we need to choose this theme. Okay. So, meron tayong dalawang pagpipilian na tema na ibigay. At para mapilian natin, dahil isa lang ang maaari, tayo ay dadako sa Divide the House. So, mag-vote tayo kung ano yung pinakamas mataas yung ratings, doon tayo, yun yung susundin natin na tema. Agree? Agree. Okay. Yes. So, meron tayong dalawang pagpipilian, which is di kabataan, sama-sama sa pagbabago. At ang pangalawa naman ay ang kabataan na pag-asa ng bayan. So, para mapili natin ang isa dito, magkakaroon tayo ng pagbobotohan. Okay? Okay. So, sino ang buboto sa kabataan sama-sama sa pagbabago? So, we have 2 voters. At sino naman ang pangalawa, which is kabataan na pag-asa ng bayan. Okay. May 3. So, nanalo o mas lamang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, final team is kabataan ng pag-asa ng bayan. Okay. Okay, so, maraming salamat sa inyong suggestion sa ating tema. At ngayon naman, ay dadako tayo sa ating petsa at lokasyon kung saan natin gaganapin ang ating linggo ng kabataan. So, ang sa akin, ang aking naisip na petsa ay August 23 to 25. That's mine. Pero if meron kayo iba pang gustong i-suggest na date or location kung saan, maaari kayo bahagi. Madam Chair, ang second devotion. Okay, so set na to. So, okay na tayo sa petsa na kung kailan natin gaganapin ang ating programa. Ngayon naman ay ang pagbuo ng schedule sa bawat araw na gaganapin sa linggo ng kabataan. So, narito ang mga minungkahing activity. First, meron tayong sports activities.
ang napilian pa na mga sport ay ang basketball at volleyball. At meron din tayong environmental activities which is the cleanup drive. And lastly is closing ceremony which is awarding at pasasalamat. So, if meron pa kayong ibang gustong idagdag sa ating activity or mga aktibidad na maaari natin gawin sa araw niyan, ay you're free to suggest, okay? Para sa akin, Madam Chair, pwede ba na sa unang araw ang clean up drive? So, may suggestion din ako, Madam Chair. So, pwede natin gawin ang palarong basketball sa unang araw at pagkatapos nito ay pwede tayo magsagawa ng clean-up drive at sa ikalawang araw naman ay magkakaroon tayo ng palarong volleyball and then clean up drive din tayo. So, pwede naman tayo magkaroon ng volleyball na palaro pagkatapos ay sa ikalawang araw at sa ikatlong araw magsagawa tayo ng awarding at pagkatapos nito ay gawin natin ang clean up drive. Madam Chair, para sa akin, no, since we have all since set na ang date, which is 3 days, para sa akin is mas mainam kung sa isa ay sa unang araw ang kalaro like basketball din sa evening or sa sa gabi gaganapin ng volleyball then pagkabukas ang clean up drive since we have 23 then 24 clean up drive whole day then pagka bukas na tsaka pagaganapin ng closing ceremony. Okay. So, agree ba lahat? Ang sa volleyball ay umaga natin palalaro at saka yung basketball sa gabi. So, magkaiba kayo ng perspective about that. Well, actually, based on my observation na both games is hindi ay pwede siyang magkasabay actually. Kasi malaki naman yung location nating napili which is sa ating barangay. So, paano kung ipagsabay natin pero magkaiba yung oras? Gets nyo? Pwede rin. Yes po. Pwede rin. Pwede din. Okay. Pero kung ano mas maganda sa inyo, kung ano mas pabor, yun yung susunod natin. Okay? Kasi hindi tayo pwede na aabot sa punto na hindi tayo magkakaunawaan. Kaya mas maayos na halumanin lamang ang flow ng ating pag-uusapan ngayon. Okay? Sige. So, Secretary, ano nang sunod natin pag-uusapan? Ang susunod na pag-uusapan na nakatala sa aking papel ay ang pagtatagda ng budget. Okay, kung saan ay kukuha ng pondo, ang posibleng sponsorship at donasyon at saka pagsasaas ng resibo at pondo. Okay. So, kahapon nag-uusap kami ni Captain ni Kap kung meron bang mag-sponsor ng budget or kung paano natin bibigyan ng budget yung every activity o itong program ito. Honorable Arpado, ilang budget na lang ang natira sa pondo natin? So, about naman sa funds natin, so meron pa tayong pondo na 15,000 at since si Mayor Carmen Kai is nag-donate ng 10,000, ang total funds natin is 25,000. Yes. Okay. Ito ay maayos naman at kumpleto. Okay, so meron tayong total na 25,000. Okay. Ano ba ang susunod dahil natapos na sa budget which is meron tayong total na 25K so maaaring mabigyan na ng bahagi or financial yung mga bawat activity natin pag gagawin. So anong susunod, Secretary? Since tapos na po tayo sa pagtataga ng budget sa ating pondo, dadako naman tayo sa ating pagtatalaga ng committee sa bawat programa. Okay. Committee. So, sino ba gustong maging bahagi ng sport committee? Madam Chairman, pwede ako ang mag-ano ng sports committee. Sure, walang problema. Lagay mo siya ng secretary. Siya lang isa, wala nang dadagdag? Madam Chair, ako na lang sa Food and Supplies. Okay, Food and Supplies Committee, which is aktibo yung lahat nila. How about sa clean-up drive? Wala bang gusto mabuno dito? Ako na lang, Madam Chair, ang magbibigay sa... Hey, that's great. How about you? At pwede naman kaming dalawa ni Miss Secretary sa Program Committee. So, yes, Madam Chair, since ang napag-usapan naman namin ng mga barangay tanod ang about sa safety and security ng ating barangay, maaaring pwede daw silang gamitin natin as security para sa ating program. Okay. Okay, set na lahat ng committees, which is good. I love your performance lately, okay? Okay, let's proceed. Anong susunod?
So, tapos na tayo sa ating napag-usapang kalangka sa linggo ng kabataan. Mga ano na lang po, mga pag-aano siya ng aktibidad sa barangay, coordination ng barangay council, at yes, yung tanong nga, tsaka magpapasa ng dokumento sa DILG kung anong hindi natin ipasang papers. Okay, so ako nang bahala dyan at kung ano man yung mga posibleng ipapasa na papel, magpapatulong na ako sa iyo, Honorable Secretary, at para ma-finalize na lahat ng activity natin at ipasa natin agad. So wala na ba ang mag-react or wala nang ibang komento na mga ibang bahagi tungkol sa ating pag-uusap ngayon? Wala na po, Madam Chair. Wala na. Well, Ano na lang po, kung kailan tayo magpupulong ulit. Well, in that case, magpupulong tayo ulit. Kung ma-approve na ang ating programa sa kataas-taasan, then hindi tayo pwede mag-raise ng activity or one program kung hindi tayo inaprobahan sa kung ano man ang kung ano yung napag-usapan natin ngayon. So, meron naman tayong group chat, doon ko na lang babahagi o doon ko na lang ipapaalam sa inyo kung ano yung mga kung kailan pa tayo ulit magpupulong. Ay, Madam Chair, nakalimutan natin ang papaplano para sa feeding program. Feeding program! Yeah. So, ano yung mga posibleng gawin natin sa feeding program? Madam Chair, yung napaplanuhan namin is sa first day natin siya gaganapin, which is ang mga beneficiaryo is ang mga 18 years old below. Okay. Madam Chair, I object po nga. Pwede sa ikalawang araw ng linggo ng kabataan natin gagalawin ang feeding program. Feeding program. Okay. Yes, since yung clean-up drive is sa pangalawang araw, pwede natin gawin nasa unang gawain ang pag-feeding program next ang clean-up drive. Okay, maganda suggestion. Pero bakit hindi natin gawin na yung feeding program is gawin natin lunch? Dahil we know na napapagod lahat ng mga kumikilos sa clean-up drive. So bakit hindi natin gawin na open for all na lang yung beneficiary ng feeding program? Hindi na tayo specify ng edad na hanggang 18 lamang dahil alam naman natin na lahat yung kikilos, kaya lahat na natin ang sasalin natin sa feeding program. Agree ba lahat? Pwede naman ito. Okay. So wala nang object sa natanungan si Bill about feeding program? Wala na. Kung wala na, siguro yan na muna, hanggang dito lang muna tayo sa ating pagpupulong at nais ko na sabihin mo ulit lahat ng mga napag-usapan natin, Madam Secretary. So, ang final theme ng ating kaganapan is ang Kabataan na Pag-asa ng Bayan. Then ang date and time is which is August 23 to 25. Ang activities na pag-usapan is ang volleyball at basketball. Volleyball is gaganapin sa umaga, then basketball sa gabi. Then yung cleanup drive is kinabukasan, which is August 24. After is yung feeding program. Then pagka 25 is yung closing ceremony. Then ang ating pondo naman is we have 25K from the funds of SK. Then ang donation then the sports committee set na, tsaka yung food and Program. Iya, yes, ang program committee set na lahat. Okay. Okay, so kung wala nang iba katanungan, maaaring mo tayo lahat para sa ating sa kala naman, anak ng Espiritu Santo. So, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na tapos namin ng mapayapa ang aming pagpupulong. Na binigyan mo kami ng gabay at malawak na pag-iisip para sa mabuting pagpaplano na hindi namin isinaalang-alang namin ang aming mga damdamin sa pag-express ng aming mga gustong ibahagi at idagdag sa mga sa aming programa which is the Linggo ng Kabataan. At maraming salamat din sa pagbigay sa amin ng pagkakataon ito upang magkaroon ng programa para sa aming mga kabataan. At higit sa lahat, naway mapatawad mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at naway hindi mo kami pabayaan sa pagganap ng aming programa. Yan lamang po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, meeting adjourned. Thank you so much.